Kami nagbabalik po dito sa Kaitan in Action, Boy Abunda. Narito po tayo ngayon sa Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? At narito po ang ating unang katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, meron lang akong tanong. Kung ang isang empleyado po ay sumasahod ng 50,000 every month, pero hindi niya nakukuha yung ganong halaga kada buwan dahil daw sa tax deductions, tama lang po ba ito? Yes or no? Yes, kasi nasa batas natin na it's the government's right and the people's obligation to pay tax. Pero may mga exempted na amount, pero ang 50,000 covered talaga yan. So, ang matatanggap mo, automatic yon, less tax. Normally, pag minimum wage earner ka, hindi mo na iniintindi yun kasi exempt ang minimum wage earner. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, kung dapat po palang binabawasan ng income tax yung sahod ng mga empleyado, bakit po yung minimum wage hindi binabawasan ng tax? Tama po ba to? Yes or no? Yes, tama. Kasi explicit sa batas na pag minimum wage, hindi ka magbabayad. And also, if it's less than 250,000, walang isisingil, walang amount na isisingil sa'yo. It's because taxes should be progressive and equitable, di ba? So, syempre, mas mataas ang sweldo mo, mas tinataas nila yung tax. Maraming salamat. Ito'y ating napapag-usapan bago natin itanong ang ating pangatlong katanungan ay dahil po ang Marso ay Tax Awareness Month. Kuya Alan, Ate Pia, yung uncle ko po kasi namatay. Pagbabayad din po ba ng tax ang patay? Yes or no? Very good question. And pag inisip mo, di ba, parang yumaon na nga. Opo. May obligasyon pa. Iko-qualify ko yung yes, ha? Kasi may obligasyon pa na magbayad, pero yung estate niya, hindi siya. Oh, okay po. So, halimbawa lang, ha? Of course, kung wala naman siyang tax liability, meaning namatay siya na wala siyang properties, halimbawa na ililipat, edi walang babayaran. Okay. Or kung mas malaki pa utang niya sa ipamimigay. But let's say, may mga negosyo siya, may mga properties. So may mga transfer taxes yan, maaring may estate tax. So ang magbabayad niyan yung estate niya. Oh. Pero just because yung tao ay wala na sa mundong ito, hindi ibig sabihin na wala nang babayaran ng buwis. Kaya tama yung sinasabi nila na sa mga panahon ngayon, hindi lang mahal mabuhay, mahal din mamatay. Hindi po, salamat po. Actually, Kuya Boy, baka hindi alam ng mga tao, sino si estate? Ano yung estate, di ba? The estate is a juridical person. It means, isa siyang kinikilala ng batas na hindi siya tao, hindi siya hayop, pero meron siyang mga obligasyon. Yan yung estate. Yun yun. It's a imaginary... Parang korporasyon. Parang imaginary na corporation na siya ngayon ang namamahala dun sa mga pinag-iwanan nung namatay. Tapos mag-a-appoint yan or may pwedeng pag-usapan ng mga anak or the court can appoint kung sino yung administrator ng estate. Kung mayaman yun, di ba? Sa mga pelikula, the point is, pag namatay ka, wala na yung katawan mo, pero yung estate mo nandyan at yun yung mamanahin ng mga anak and heirs. So, bago sila magmana, kasama sa unang mga babayaran dyan yung mga tax. So, ang estate is not a formal organization. No naman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, recently po, nagregalo ako sa parents ko ng lupa. So, ang kaso, yung BIR, bigla po kami sinisingil ng buwis. Bakit po ganun? Pag po pala nagregalo ka na ng, say for example, lupa nga po, kailangan mo bang magbayad ng tax para doon? Meron po bang ganun sa batas? Yes or no? Yes, meron talaga. So, niregalo mo yun, so it's basically a donation. So, it's a donor's tax. Magpasalamat ka kasi dati, I think it was 20 or 30%. Now, it's just 6%. Now, what is the reason for that? Katulad na pag-explain ni Alan, no? It's always a balance between government and the people na kailangan maningil si gobyerno, pero kung sobrang taas, which it has been for many decades, wala rin nagbabayad. Tinatago, paikot-ikot. So ngayon, 6% na lang. So meaning to say, kunyari, worth 1 million yung lupa. Dati, babayaran mo doon 200 to 300,000. But now, it's just 6%. To be clear lang ha, taxable siya if the gift is more than 250,000. So kung yung lupa is valued more than 250. So kunyari, 1 million and 250. Exempt si 250, si 1 million yung matatax. Okay. Thank you so much po. Ganun pala yun. Our last question. Kuya Alan, Ate Pia, may bilang na pag-uusapan yung taxes. May penalties naman po ba ang hindi pagbabayad ng buwis? Yes or no? Sa tanong mo, ang sagot, yes.
In fact, pag tinignan mo yung batas, yung iba may criminal penalties, may kulong, yung iba may confiscation, yung iba naman ay surcharges, penalties. Kasi nga, sinasabi nila no, sa lahat ng pagtuturo ng batas, sa lahat ng law books na lifeblood ng gobyerno ang taxes. Ang trend talaga is to try to make it more in penalties and civil. Pero meron pa rin tayo kasi lalo kung may fraud. Pagka niloloko mo, tinatago mo, income mo, etc., hanggang ngayon, meron pa rin mga iba na may criminal na penalties dyan. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang Maritim. Sir Boy, may pahabol ako sa Maritim. Yes. Ang tax ay para lang magkapondo ang gobyerno. Yes or no? Yes. Sa audience, sinong yes? Sinong no? Okay. Sinong hindi nag-roll on kaya ayaw magtaas ng tax? In general, ang tax ay para kumita ka. Pero pwede din siyang pang-public policy. So for example, si ate ay isa sa mga kampiyon natin sa sin tax. Kasi pag tinaas mo ang tax sa ilan mga bagay na nakakasama sa lipunan at sa kalusugan katulad ng paninigarilyo, hopefully less ang bibili and then mas malaki din ang pupunta sa atin mga ospital, sa mga Medicare. So technically, ang sagot is no because pwede din siyang pang-policy. So maraming salamat. Tayo maraming natutunan na naman sa Kuya Alan at Pia, yes or no. Alan, Pia, Pick ang susunod. Sa pagbabalik po ng